Hello mga amigo, mga amiga, nandito na naman ako. Babasahin ko lang yung Zacarias 8. Ito binigay din to sa akin kanina. Ipinangako ang muling pagsasaya sa Jerusalem. Basahin ko lamang po, sana makinig kayo. At salamat sa Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Hindi na naman ako nagpag-thank you Salamat uli, Panginoon, sa lahat ng mensaheng pinarating mo sa akin para sa aming lahat. Makinig, mga gwapo, gwapa. Nasa Zacarias 8 ako. Ang pamagat nito ay ipinangako ang muling pagsasaya sa Jerusalem. Sinabi sa akin ni Yahweh, ganito ang sabihin mo. Sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal. Di ba? Nakakatuwa. Pagmamahal at ang puot ko'y nag-aalab-laban sa mga dumuhagi sa kanya. Dumuduhagi. Yung kumakalaban yata yon sa ibang salita. Dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y itatawaging lungsod ng katotohanan at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Di ba? Banal na bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae at lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plaza at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain, sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila'y nananatiling tapat sa aming tipanan. Ipinapasabi pa ni Yahweh, lakasan ninyo ang inyong loob. Kayo na nakarinig ng salita ng mga propeta noong inilagay ang pundasyon ng aking templo. Noon, walang napapakinabang sa pagod ng tao o hayop at mapanganib kahit saan, pagkat bawat isa'y ginawa kong kaaway ng kanyang kapwa. Tingnan mo ang pangano na gawa. Bawat isa'y, katatuan na ba yun? Pagkat bawat isa'y ginagawa kong kaaway ng kanyang kapwa. Di ba? Sa kapangyarihan ng Panginoon, pwede niya talagang gawin yun. Ngunit ngayon, hindi ko na pababayaang mangyari sa inyo ang nangyari noon. Paghaharian ko na ang kapayapaan at wala nang gagambala sa inyo. Papatak na ang ulan sa takdang panahon at pag-aanihin ko kayo ng sagana sa inyong mga ubasan at mga bukirin. Bayaan ng Juda, Bayan ng Juda at Israel noong una, sino mang may gustong sumpain ay nagsasabing, danasin sana ninyo ang kahirapang dinanas ng Juda at ng Israel. Ngunit hindi na ngayon, pagkat ililigtas na kita. Ang sasabihin nila ngayon, sana'y pagpalain ka tulad ng pagpapala sa Juda at sa Israel. Ipinapasabi pa rin ni Yahweh, noong una, pinahirapan ko ang inyong mga magulang dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit ngayon, ipinapasya kong kalingain ang Jerusalem at ang Juda, kaya huwag kayong matakot. Ganito ang dapat ninyong gawin. Pawang katotohanan ang sasabihin ninyo sa isa't isa. Pawang katotohanan ang sabihin ninyo sa isa't isa. Katotohanan, walang kasinungalingan, Pairalin ninyo ang katarungan at panatilihin ang kapayapaan.
Huwag kayong magbabalik ng masama sa inyong kapwa. At huwag magsisinungaling. Ayan, lumitaw na. Pagkat galit ako sa mga sinungaling, marahas at mapang-api. Sinabi sa akin ni Yahweh, sabihin mo sa kanila na ang mga araw ng pag-aayuno tuwing ika-4, ika-5, ika-7 ng ika-10 buwan ay 10 buwan ng taon ay gagawin kong araw ng kagalakan. Wala na, puro na kagalakan. At pagdiriwang ng Juda, ngunit huwag nilang pababayaang mawala ang pag-ibig at kapayapaan. Kailangan manatili ang pag-ibig at kapayapaan. Ipinapasabi pa ni Yahweh, darating sa Jerusalem ang mga taga iba't ibang bayan. Sila'y magyayaan, tayo na kay Yahweh, hanapin natin siya at mamanik tayo sa kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog kay Yahweh sa araw na yaon. 10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at nakikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ayun, natapos na po. Yun lang binigay sa akin, nasa 8. Zacarias 8. Diba? Panatilin ang pag-ibig at kapayapaan sa buong mundo. Hindi lang sa Jerusalem, no? Sa buong mundo na, kasama na yung lahat. Para tayong lahat. At huwag magsisinungaling, magsasabi ng katapatan sa isa't isa. Ayan, nakasulat yan, no? Papatakin na niya ang ulan, diba? Papatakin na niya ang ulan. Hari nawa, umulan na, no? Kasi mainit dito sa amin. Kumbaga, summer. Mainit nga. Hari nawa, Panginoon. Ang ganda ng mga nakasulat dito. Panatilihin natin, huwag tayong magsasabi tayo ng katapatan sa isa't isa. Paalala ng Panginoon sa atin, magsasabi tayo ng katapatan. Saan na ba yun? Basta katapatan at panatilihin nating mag-ibigan, na may kapayapaan. Pag-ibig na may kapayapaan. Idadagdag ko, pananampalataya. Dagdag ko lang yun. Mali bang magdagdag? Nandito yun sa kasulatan. Pero kailangan natin kasama yung pananampalataya sa Panginoon. Dahil yan ay isa yan sa mga baluti natin, pag-ibig. Umasa tayo sa Panginoon na ang biyaya ay dumating na lagi-lagi. Di ba? Di aanin na tayo ng sagana. At tandaan, huwag tayong magsinungaling sa ating bawat isa sa atin. Nakasulat dito, paalala to lahat. Pagmamahal ng Panginoon sa atin, bawat isa. Nakakatuwa, Huwag tayong mag-inggitan, huwag tayong magsiraan dahil ayaw ng Panginoon ng mga ganong pag-uugali. Mag-inggit-inggitan, magsiraan. Mamuhay na lang tayo ng ayon sa gusto ng Panginoon para sa atin. Ayusin natin ang ating bansa man yan, bayan man yan, barangay man yan, o ano man katawagan natin dyan, lungsod o bayan-bayan o bansa-bansa. Mamuhay tayo ng nararapat. Mag-umpisa tayo ng tama para matapos tayo ng tama. Ang sarap pakinggan yung mga ganong inspired ka sa mga ganong lugar. Maganda ang pamamalakad ng kanilang nasasakupan ng mga pinuno na maganda ang pamamalakad. Masarap lasapin ang kaginhawaang natamasa nila, no? Tamasa nila, yes. Sana ganyan ang lahat ng nanunungkulan. Tulungan ang lahat. Kasi may mga budget naman dyan.
Huwag lang ibulsa-bulsa. Kasi yung iba binubulsa, sila lang talagang nakinabang. Maganda talagang may namamahalang mabubuti ang kalooban, tapat, hindi nagsisinungaling, may pag-ibig sa kanyang kapwa. O, di ba? Sarap pakinggan nung ganon. Yung mga namamahala. Magpaligsahan na lang kayo. Gumawa ng kabutihan sa bawat bansa-bansa. Tapos may premyo. Sino yung pinaka the best? Kumbaga sa graduation ng mga kabataan, highest honor, second highest honor, third highest honor, most, outstanding, mga ganun ba? Nakakainganyo na, ano yan ng mga ganung bayan-bayan, nakakatuwa. Yung mga tao masaya, masayang nagsasama-samang gumawa ng kabutihan, kalinisan, kung ano man yung mga paligsahan. Ang saya-saya ng mga ganong idea. Maraming klaseng idea, makakapulot ka dyan sa iba-ibang mga iba-ibang taong matatalino, ang daming matatalinong tao. Humingi tayo ng mga payo doon sa kanila kung anong magandang estratehiya ng mga tao gumawa ng tama, hindi nagsisinungaling, nag-iibigan, na gumawa ng yung mga kanyang mga nasasakupan. Ang ganda-ganda nun. Pasasaganahin tayo ng Panginoon pag ganun ang ating mga nasasakupan, ang ating mga pinamumunuan. Ang ganda-ganda. Magpatawaran tayo. Pag may pumalit na naman, kung sino man yung kasi may mga terminong may terminong hanggang anong hangganan ka lang, may iba ilang taon, para makalasap naman yung iba kung paano sila mamuno. Wag lang ibulsa. Pag binulsa, wala na, corrupt na yon. Sana lahat ng tao ganun, hindi na lahat ng namumuno. Gumising na tayo sa katotohanan na itulong natin sa ating kapwa para ang lahat masaya. Hindi nyo ba gusto yung maging masaya tayo sa ating mga nasasakupan? Walang problema. Kung may problema, pakunti-kunti. At wag nating itolerate yung mga gawaing hindi tama kasi mamamana ng mga yan darating, at yung mga kasalukuyang nag-uumpisa pa lang, mamamana nila yan. Napakaganda ng ipapamana mo kung ganyan lahat, ang manunungkulan, ganyan lahat yung mga simula sa pamamahay sa magulang hanggang doon sa kataas-taasan. Di ba? Magagalak ang Panginoon sa atin. Magagalak dahil maganda ang ating pamamalakad. Di ba? Ang saya-saya. Kumuha tayo ng mga idea doon sa mga magagaling gumawa ng mga estratehiya na mga ganyan para sumaya ang ating bawat bansa-bansa, bawat lungsod-lungsod, o baryo-baryo man yan, anong tawag dyan. Ang saya. Ito, may ganda ng binibigay sa atin ng Panginoon. Ipinapangako ang muling pagsasaya sa Jerusalem. Di ba? Pamagat pa lang, ang ganda-ganda na. Yung mga niloloob, kailangan din nating isa sa isip ang mga nakapaloob dito kasi gabay naman yan para sa atin. Kaya tandaan natin, yung mga mali ay huwag tuligsain. Huwag nating bigyan lang natin ng payo, kaya warning, para hindi na umulit kasi mahirap kasi ang darating natin, makakamana ng mga ganong pag-uugali. Hindi maganda. Hindi maayos. Kailangan ayusin natin ang ating kayo dyan, mga namumuno, ayusin ninyo. Kayo ang ginawa, kayo ang nandyan. Pinapayagan kayo ng Diyos na mamuno para sa inyong mga bansa-bansa, para sa inyong bayan-bayan. Kaya mamuno kayo ng tama. Napakaganda. Pamagat pa lang, pinapangako ng Panginoon. Nag-react yung Holy Spirit ko. Ang dami-dami. Nakakatawa. Sana ganito ang gawin natin. Mag-umpisa tayo sa tama. Itama natin ang lahat. Hulihin natin yung mga gumagawa ng pagkakamali.
at papayuhan na huwag nang gumawa muli. Kung kailangan ng tulong, tulungan ninyo kung may maitutulong. Yung mga iba dyan may kaperahan, sila na tumulong. May kayo ng donasyon doon sa mga mayayaman na yon. Pagkaganda ng pangako ng Panginoon sa atin, mabubuhay tayo ng magpawalang hanggan, magpakailanman. Tapos nangangako pa siya dito, muling pagsasaya. Pagsasaya ha, muli. Pauulanin na niya, pasasaganahin. Hindi naman sa material na bagay ang binigay ng Panginoon. Kung tayo magsikap, talagang sasagana tayo. Sasagana tayo. Kailangan nating kumilos para din naman sa ating mga marami namang matalino dyan. Gumawa kayo ng mga tatalino na ulit ko na naman. Salamat sa inyo mga amigo, miga, gwapa dyan. Sana naunawaan natin to. Ito pa lang nandito, nakasulat. At ipatupad natin ang nasa tamang pamamaraan na may katarungan. Magsama-sama tayong lahat na masaya. Malulugod ang Panginoon sa atin. Kung ganito ang ating mga ginagawa sa ating mga sambahayan, nasasakupan, o kung ano man yan. Di ba? Ang ganda Ang ganda-ganda nito. Naano kasi inano ko to, ang ganda no, pag ano na ng Panginoon, pagsasayahin na niya ang Jerusalem, di ba? Sana hindi na at saka sambahin natin ang Panginoon. Hindi naman iba ang Panginoon sa atin. Siya naggagabay sa atin lagi siya gumagabay sa atin. Kaya wag nating kalimutan din ang Panginoon. Tandaan natin, isa lang ang ating Panginoon, nasa langit. Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Si Mama Mary, hindi yan pero tumutulong talaga si Mama Mary na magpalaganap ng salita ng Panginoon dahil ewan ko kung hindi ko pa alam ang istorya, pero totoo. Ay mga salita ng Panginoon, nakatanim na sa atin yan. Tayo lang talaga ang kulang sa sa awareness, sa alerto. Kaya huwag tayong magpasakop sa kasamaan ng mundo. Magpasakop tayo sa ikalulugod ng Panginoon para sa atin. Gusto niya maging magalak tayo, may kapayapaan, masunurin sa Panginoon, yung pagpasensya, yung mga kaugalian niya, tularan natin siya, 'di ba? Yun ang mga kaugalian niya. Hindi siya naging toxic sa kanyang kapwa. Nananahimik lang siya pag may gumagawa sa kanya. Tingnan mo si Satanas, anong ginagawa sa kanya ni Satanas, lalo siyang niliin na binibigyan talaga siya, kahit siya sinusubukan ng gusto para lang matuligsa siya ng Panginoon, pero hindi siya nagpatinag tulad ng batong matibay. Hindi siya nagpatinag kasi oras na mag-react ka, swak konting lang, wala na. Kaya sumunod tayo kung ano yung kautusan ng Panginoon, dahil hindi naman to sa ikakasama natin, ikabobote nating lahat. Diba? Ang saya-saya. Basahin niyo to uli. Yung sa Zacarias 8, binigay niya sa akin. Ang ganda ng binigay ng Panginoon. Pasasayahin na tayong lahat, Sumunod tayo. Huwag nating ibigin yung kalaban ng Panginoon. Alam naman natin kung ano yung kalaban ng Panginoon. Yung nagmamahal sa ano ba yun? Sa mundo. Nagmamahal sa mga material na bagay. Ang mahalin natin yung mga makabanal na bagay, yung pag-aruga sa kapwa. Marami naman yan dito, mga example ng Panginoon. Yung mga binibigay sa atin lagi.
Nagdidiwang tayo lagi, tapos gano'n, no? Huwag nating aksayahin ang mga perang binigay sa atin ng Panginoon. I-ano natin lagi sa tama. Anin mo yung aksaya ka ng aksaya, tapos pagkatapos wala na, kulelat na. Sayang yon. Pag-isipan sana natin ng mabuti. Meron naman, marami naman dyan mga matatalino. Yung pakikinabangan ng pang long life, kumbaga. Doon tayo mag-aksaya sa mga bagay na pang matagalan. At makinabang ang lahat, hindi yung ang nakinabang ay ilan lamang. Lahat dapat ang makinabang. Maraming paraan. Maraming matatalino dyan. Matatalino. Pairalin nyo ang inyong katalinuhan. Kung paano tayo makagawa ng magagandang bagay na pang matagalan at pakikinabangan ng matagal. Hindi naman kailangang lumipad para ano. Napakaganda ng mga ideyang binibigay sa atin ng Panginoon kung tayo gising na gising sa katotohanan. Kaso nga lang, tulog pa yung iba. Tulog pa yung ibang matatalino. Natutulog pa yung budhi nilang magaganda. Maraming mga ideyang pwedeng i-ano eh. Kaya yung matalino dyan, pagisingin nyo na, gumising na kayo sa tamang pamamaraan. Ituro nyo sa buong mundo ang magandang katuruan. Palaganap natin to. Ito gusto ng Panginoon, ipalaganap. Para yung darating, makamana ng magagandang mamanahin. Hindi sila magising sa magulong mundo. Magising sila sa mabubuting, ayan na, hayag. Yun ang ipamana natin, hindi yung ano. Dahil maganda yung pinamana sa atin ng Panginoon, magpakailanman. Tapos ipapamana natin sa darating kasamaan, wala na, lelat na naman. Yun lang. Salamat po. Salamat mga amigo-miga, gwapo-gwapa. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Matamasa natin ang kabutihan ng Panginoon natin. Ipapamana sa atin. Salamat po mga sa inyong lahat kung kayo nagkikinig, at kung hindi naman basahin nyo na lamang po. Salamat ulit.